Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa adlaw sa Biyernes, Enero 30, 2026. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa aton nga mga pangulong dinalag. Pagpasangkad sa security measures sa Iloilo Airport pungkuan sa mga security stakeholders sa Kaap, Iloilo. Mga pasahero liwat naging panumdom sa Civil Aviation Authority of the Philippines nga hindi magdala sa ginadumilian nga bagay sa sulod sa nga paluparan. Sampaw-sampaw nga kaso pagatubangon sang suspect na nagpangtaya sang kutsilyo sa Iloilo International Airport. Operator sang modernized jeep sa Bacolod nga ginapahayag nag-overload inserbihan sang show cause order. 8 ka ASF affected LGU sa Western Visayas gin-upgrade sa yellow zone halin sa pink zone. 42 kay Banpa gin-upgrade man sa pink zone halin sa red zone. 3 ka volcanic earthquake na balhag sang tibok sa Bulkan Kanlaon. ESWD Region 6 nagiwat sang pilot food redemption activity sa Capiz. ICPO ginkilala bilang Best City Police Office sa PNP Day 2026. Vice Mayor Labla Baronda ginpahayag wala nakabaton imbitasyon sa mga kahiwatan sang Dinagyang Festival. Kag Calle Real Valentine's Night Market hiwaton sa Pebrero 13 kag 15. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga, kag karon sa detalye sa mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpasangkad sa security measures sa Iloilo Airport pagapungkuan sa security stakeholders sa Kaap, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita. Liwat nga ginpanumdom sa tagdumulaan sa Iloilo Airport ang mga pasahero nga hindi magdala sang patalong, kutsilyo kon pointed materials bangod ini ang ginadumilian. Suno kay Iloilo Airport Terminal Supervisor Arthur Pareño, dapat nga ang mga hand carry materials sa mga gamit lang nga ginapahanugutan santo sa pagsunundan kag ginadumilian gid ang graded weapon kag mga firearms. Kung baguhanan na pasahero mas maayo man na magtimpan wag masikyar gilayon ang kagamitan agud hindi manginhuol sa pila ka mga nagabiyahe. Sa karon mas ginpa-alerto pa sa airport management ang sistema sang security checking kasunod sa insidente sa diin ilaman ginpasanyog ang koordinasyon sa nagkalain-lain nga departamento agud malikawan ang insidente nga nagtugas sang alarma sa operasyon sang paliparan. At para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapakigsapol ang Civil Aviation Authority of the Philippines upod sa mga security stakeholders ng Iloilo Airport agud tun-an ang pagpasangkad sang seguridad sa paluparan kasulod sa natabo nga insidente sa diin isa ka pasahero ang nadakpan nga may patalom kag natiruhan matapos magbato sa mga miyembro sa Aviation Security Group. Suno kay Iloilo Airport Terminal Supervisor Arthur Pareño, ila pa ginahulat ang resulta sa investigasyon sa insidente agud mangin basihan sang ilang nga rekomendasyon kaupod sa Aviation Security Group, Kaap Security and Intelligence Services, Bureau of Immigration ug Bureau of Customs. Kinatugyan naman sang Kaap sa otoridad ng plano nga pagpasaka sang kaso batok sa lalaki nga nakuhaan kutsilyo.
Hindi malipudugang ni Pareño nga nagtugas ang pagkatublag sa mga pasahero ang insidente. Apang ini ang giliw naman nga mapakalma kag wala sa natugang nga delay sa flight sa mga eroplano. Ini ang unang higayon nga may kasubong nga insidente nga natabo sa airport nga nagresulta sa shooting incident bagay nga hindi naluyag masulit pa suno sa tagdumulahan sang Iloilo Airport. Radyo Pilipinas News. Magapangatubang sang sampaw-sampaw nga kaso ang suspect nga nagpangtaya sang kutsilyo sa pre-departure area sang Iloilo International Airport. Suno kay Iloilo Police Provincial Office Director Bayani Razalan, attempted homicide, direct assault with grave threat ang mga kaso nga igapasaka batok sa suspect. Ginalantaw man sang kapulisan nga pasakaan sang resistance and disobedience to persons in authority kag alarming scandal depende sa madeterminar nga elemento sang krimen. Sa karon niya pa sa ospital ang suspect matapos matiruhan sang pulis sa Abaga apang stable na ini base sa iya latest medical bulletin. Radyo Pilipinas News. Ginpasiguro naman sa Police Regional Office 6 nga ginaimbestigahan na ang tulid nga natabo sa pagpangtaya sang kutsilyo sa Iloilo International Airport nga nagresulta sa isa ka shooting incident. Nagagwa sa investigasyon nga 54 anyos nga pasahero nagpamaliban nga isunta ang iya bladed weapon matapos matukiban sa security inspection nga may dala ini. Gintingwaan sang kapulisan nga istoryahon ng suspect apang wala ini magkooperar. Sa baylo gintayaan sa isang kutsilyo ang mga pulis. Sa pamahog na dala sang sospetsado na turuhan ng suspect sang pulis sa diin naigo ini sa Abaga. Gilingon man nagindala ang suspect sa ospital. Sa pagtutok sa investigasyon, kinahanglan ma-establisar suno sa Pier 06 nga may sirkumstansya sa natabo nga insidente. Radyo Pilipinas News. Operator sa modernized jeep sa Bacolod nga ginpahayag nag-overload ginserbihan sang show cause order. Radyo Pilipinas Sa balita ni JP Airbus. Ginserbihan na sang show cause order sa Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTO-NIR kaupo ng Bacolod Traffic and Transportation Management Department ang operator sang modernized jeepney nga ginpahayag nag-overload sa ginkarga nga pasahero. Magluwas diri, nagpatuman man sang nagkaigo nga pinalidad ang BTTMD para sa nasambit nga operator. Samtang mag-issue ang LTO-NIR sang dugang pa nga show cause order batok sa driver kag sa konduktor. Ginpanumdum ni Mayor Greg Sataya sa mga PUV drivers, operators kag mga konduktor nga kabuhi sa mga pasahero ang ila ginakaptan, gani dapat iprioridad ang kaluwasan sa tanan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 8 ka ASF affected LGU sa Western Visayas gin-upgrade sa yellow zone halin sa pink zone. 42 ka iban pa gin-upgrade man sa pink zone halin sa red zone. Radyo Pilipinas Sa balita ni JP Herbas. Upgrade na sa yellow zone o kon surveillance zone halin sa pink o kon buffer zone ang walo ka lokal nga panguluhan sa Western Visayas nga apektado sa dos ang African Swine Fever o kon ASF. Ini ginalakipan sang Banga, Balete, Buruanga, Madalag, Malinaw, Navas, kag New Washington sa Aklan, kag sang San Jose de Buenavista sa probinsya sa Antique. Ang yellow zone amo ang mga lugar nga wala na sang may na-record nga ASF pero may kaingod nga infected zone gani hugot gihapon ang ginapatuman nga pagbantay. Samtang 42 ka banwa kag syudad sa rehiyon ang gin-upgrade na sa pink o kon buffer zone halin sa red zone. Ini ginalakipan sa mga banwa sang Altabas, Batan, Libakaw, Makato, Malay, Numancia kag Tangalan sa Aklan, Bilison, Hamtik kag Sibalom sa Antique, Cuartero, Dao, Dumalag, Maayon, Mambusaw, Pontevedra, President Rojas, Rojas City, Sigma kag Tapas sa Capiz, Barotac Viejo, Batad, Concepcion, Dingle, Dumangas, Estancia, Iloilo City, Haniway, Lambunaw, Leganes, Mina, New Lucena, Oton, San Enrique, San Miguel, Santa Barbara, kag Saraga sa Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Tatlo ka mga volcanic earthquake ang nabalhag sang tibok sa Bulkan Kanlaon makaligan ng 24 oras. Samtang ang sulfur dioxide flux naman naglabot sa 1,488 katonelada kada adlaw sa Enero 28.
Sa karon wala gyapon nagabag-o ang alert status ng bulkan kanlaon kay nagapabilin sa alert level 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 naghiwat sa pilot food redemption sa probinsya sang Capiz. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Bilang kabay sa scale-up implementation sa walang gutom program, naghiwat ang DSWD Field Office 6 sang simultaneous pilot food redemption activities sa Capiz. Ginhiwat ang simultaneous food redemption sa Rojas City kag mga munisipalidad sang Pilar, Pontevedra kag President Rojas. Ginpangunahan ni Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampreya kag mga personal sang walang gutom program ang aktibidad. Pinaagi sa food redemption activities nakapamakal ang mga benepisyaryo sang essential kag nutritious food items gamit ang electronic benefit transfer o kon EBT cards. Naghiwat man sa food redemption sa Dumara kag magahiwat naman sa mga masunod nga inadlaw sa Mambusaw, sa Pian, Tapas, Hamindan kag Dumalag. Una na nga ginanunsyo sang DSWD6 nga magapatuman ang regional office sang scale-up implementation sa walang gutom program kung sa diin masobra sa 11,000 ka benepisyaryo ang magadugang sa programa gikan sa Iloilo, Antique kag Capiz. Madumdumay nga nag-issue si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Executive Order No. 44 kung sa diin tinutuyo sang food stamp kapanubuo ng incident sang involuntary hunger nga gina-eksperyensyahan sang low-income household pinaagi sa provision sa monetary-based assistance pinaagi sa EBT card. Kada bulan, may nagasulod ng 30,000 pesos sa EBT card nga sarang magamit sa mga benepisyaryo sa pag-redeem sang food commodity sa mga DSWD registered o kon accredited store. Para sa Bagong Pilipinas, Friend Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hintangin bulahan sa Police Regional Office 6 ang Iloilo City Police Office matapos makuha ang Best City Police Office sa giniwat nga PNP Day 2026 nga may tema serbisyong nararamdaman kapulisang maaasahan sa PNP Multipurpose Center Camp Brigadier General Rafael Crame, Quezon City. Ang prestiyoso nga pagkilala ginbato ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parrilla, naging confirmed Executive Secretary Ralph Recto, Department of Interior and Local Government Secretary Juanito John Vic Rimulya, kag PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Sunod sa PRO 6 na namatong nga pagkilala nagapakita lang sa dedikasyon sang ICPO nga magatag sang maayong nga serbisyo sa mga pumuluyo. Inina ikaduha nga tuig nga nakuha sang ICPO ang pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala makabaton sa imbitasyon sa mga aktibidad sa bago lang magtakop na dinagyang festival. Ini ang ginpahayag ni Vice Mayor Rabla Baronda sa interview sa katapos ang media. Suno sa opisyal, ginpakamayo niya na lang ay hindi magtambong sa makaiwatan bilang respeto sa desisyon sa organizers kaga lokal nga panguluhan. Sa piyak sini nagtambo ang opisyal sa dinagyang illumination sang Biyernes, Enero 24 maskin 2 man nakalate ang iya nabaton nga imbitasyon. Ginpahayag niya nga importante ipakita sa pumuluyo nga nagabuy-luganay ang tanan nga opisyales bilang respeto kag kortesiya sa kada isa. Samtang nagtambong na lang ang opisyal sa sadsad sa Calle Real sang Domingo sang hapon, kaupod ang iautob nga si Congresswoman Jolien Jamjam Baronda kung sa diin nagsadsad sila kaupod ang mga barangay Base Tribe. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bacolod City Mayor Gasataya ginpasiguro ang strikto nga pagpatuman sa traffic and transport regulation sa Bacolod kasunod sang viral video angot sa overloading. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Kinapasiguro ni Bacolod City Mayor Greg Sataya sa publiko ang pagpadayon sa istrikto nga pagpatuman sa mga regulasyon sa trapiko kag transportasyon agud masiguro ang kaluwasan kag kaayuhan sang tanan nga mga commuter nga Bacolodnon. Ang pahayag ginpagwa sa opisyal matapos nakalabot sa iya ihibalo ang isa ka video nga nagalapta online tuhoy sa isa ka modernized jeepney nga nagabiyahe nga sobra-sobra ang karga nga pasahero. Suno sa alkalde, ang kaluwasan sa mga pumuluyo hindi dapat pag-ikompromiso. Dugang sa alkalde, na istorya niya na si Land Transportation Office Negros Island Region o kon LTO-NIR Acting Regional Director Jack Conlu na nagkumpirma na nagsugod na ang ila investigasyon tuhoy sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Pila ka mga nguma sa banwas ng Livery nagtambong sa ginhiwat nga Farmers Day. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ayon nga ginsilibrar sa mga mangunguma sang Lemery Iloilo ang adlaw sang mangungumang Limerinhon. Ang aktibidad naging tuigan nga kahiwatan sang banwa kag karon nagdangat na sa ika-16 nga anibersaryo. Ang selebrasyon napuno siyang kasadya kasunod sang ginpreparar nga nanarisari nga aktibidad. Magluwas diri may ginhanda man nga papremyo bilang pagkilala sila nanging kapisan kag dako nga kontribusyon sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Magapanumbalik ang Calle Real Street Night Market sa mabot nga Pebrero 13 tugtog 15 kadungan sang selebrasyon sang Valentine's Day. Ang Calle Real Valentine's Night Market nagatanyag sang food kag non-food items kung sa diin mahimo nga makabakal sang pagkaon, street food kag iban pa. Mahimo man makabakal sang non-food items kaangay sa mga bulak, bayo accessories kag pangregalo sa iman. Kabay nini sang pagsuporta sang titulo sa syudad nga UNESCO Creative City of Gastronomy kag pagganyat sa mga turista nga magtilaw sang Ilonggo food. Hiwaton ang night market sa Pebrero 13 tugtog Pebrero 15 alas 5 sa hapon tugtog alas 12 sa tungang gabi. Kung madumduman ang ulihing night market ginhiwat sang nagligad nga Disyembre. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, sining Zero Waste Month, may mensahe si Department of Environment and Natural Resources Western Visayas Regional Executive Director Raul Lorilia. So kay Director Lorilia, ang Zero Waste Month nagasanto man sa ika-25 nga anibersaryo sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Kadungan sinigil pangabayan ni Director Lorilia ang tanan nga binagbinago ng mga desisyon para masiguro ang sustainable nga buwas damlag ang isang paggamit sang water bottle sa baylo nga plastic bottle o kung paghuman sang compost bin. Magagmay nga mga tika nga pang dako ang mabulig para sa mas matinlo nga palibot. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita na piling nga benepisyaryo sa DSWD Walang Gutom Program, ang 143 ka pamilya sa Roa City nga na-identify paagi sa listahan National Household Targeting System for Poverty Reduction. Katuyuan sini nga mabuligan ang mga ginakabig food poor families. Bangod sa mga benepisyaryo makabaton sang bulanan nga assistance na ipaagi sa EBT cards sa paggamito nila sa pagbakal sang pagkaon. Suno kay Roa City Mayor Ronnie Dadivas, dako nang mabulig sang programa sa mga mas nagakinanglan nga pamilya. Nagpahayag si Dadivas na nagasuporta ang programa sa regular man nga kontra-gutom program sa syudad, ang bugas para sa tagsa ka taga-Rojas. Nagalaw naman ang alkalde sa padayong implementasyon sang amo nga programa. Radyo Pilipinas News. Sustainable Livelihood Program Association sa Sipalay Negros Occidental nagbukas sa General Merchandise Project. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Pinaagi sa Seed Capital Fund na ginhatag sa Department of Social Welfare and Development Negros Island Region, nagbukas ang isa ka Sustainable Livelihood Program Association o kon SLPA sa Sipalay City Negros Occidental sang General Merchandise Project. Una na nga nakabaton ang Sipalay Non-Laborers Association sang 600,000 pesos gikan sa DSWD NIR. Pinaagi sa assistance, nagbukas na ang community managed stores ng asosasyon nga makabulig sa pagsiguro nga may steady na nga source of income ang mga miyembro. Yara sa launching sang General Merchandise Store ang pila ka opisyal sang syudad nga nagpabutyag man sang ilang pagsuporta sa asosasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sa bulig ang Bacolod City Government sa mga pamilya nga apektado sa separado nga sunog nga nagluntad sa 3 ka barangay sa syudad. Kada pamilya gintagaan sang food packs ng nalakipan sang 8 ka kilo nga bugas, canned goods, snacks kag kape. Magluwas na rin nagpalabot man ang city government sang family kits, clothing items, sleeping kits, kag hygiene kits. Ginmandoan man ni Mayor Gasatayan Department of Social Services and Development nga proseso ang paghatag sang bulig pinansyal.
Sa karon nagapabilin sa mga natungod nga evacuation center sa mga napektuhan nga pamilya nagikan sa Barangay Singkang Airport, Barangays 10 kag Barangay 26. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:22 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunan na balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News sa adlaw sang Biyernes, Enero 30 to 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa atong Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning kay Sir Magdaleno Faardo, Sir Domingo Gonzales, Sir Ricardo Gonzales kag kay Sir Sherwin Marco Villa. Good morning sa tanan naton nga mga FB Live viewers na nagaupod sa aton siniyang na pagpangalagad. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ako nagid lamang inyong alagad ang inyong tagbalita kada aga, Gina Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin ang mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang ginawal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.